Welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sikreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! Tropa, madalas nating isipin na ang love ay puro kilig, lambing at drama. Pero sa Stoic philosophy, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang emosyon, kundi commitment sa kalinawan, respeto at disiplina. Ito ang tandaan mo. Ang pinakamasarap sa simula, kadalasan yun ang pinakamadaling masira. Pero ang relasyong matibay, kalmado, tahimik at may respeto, yun ang tumatagal. Kaya kung gusto mong umayos ang relasyon mo, hindi mo kailangan ng flowers o poems, kailangan mong baguhin ang sarili mong ugali. Ito ang 5 Stoic habits na makakatulong sa'yo para magkaroon ka ng relasyon na hindi lang romantic, kundi matino, malalim at matatag. Habit number 1. Control your emotional reactions. Sabi ni Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Sa relasyon, hindi ang away ang sumisira, kundi ang mga emosyonal na sagot sa maliit na bagay. Halimbawa, sinita ka lang, sumigaw ka na. Hindi siya nag-reply agad, bigla ka nang nagdrama. Kapag stoic ka, bago ka magsalita, hinihigop mo muna ang emosyon. Hindi ka agad nagagalit, hindi ka agad nagsisisi. Kalma ka lang, observant, tahimik pero aware. Dahil hindi mo responsibilidad, ayusin agad ang sitwasyon. Ang unang tungkulin mo ay ayusin ang sarili mong reaksyon. Habit number 2. Love without attachment. Sabi ni Marcus Aurelius, you must love the people in your life as if they can be taken from you at any moment. Mahalin mo siya, pero wag kang maging alipin niya. Ang stoic na nagmamahal hindi nagho-hold ng mahigpit. Hindi ibig sabihin nun wala kang pakialam. Ibig sabihin nun, kaya mong tanggapin kahit anong mangyari. Halimbawa, hindi ka seloso kasi may tiwala ka. Hindi lang sa kanya, kundi sa sarili mo. Hindi ka clingy kasi alam mong kaya mong mabuhay ng buo kahit mawala siya. Ang stoic na nagmamahal laging handang bitawan hindi dahil gusto niyang mawala, kundi dahil naiintindihan niya ang impermanence ng lahat. Mas pinipili mong i-enjoy ang moments kaysa kontrolin ng tao. Habit number 3. Communicate with virtue, not volume. Sa Stoic philosophy, ang tunay na komunikasyon ay rooted sa katotohanan, clarity at virtue. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang mang-insulto para lang mapansin ang point mo. Sa Stoic mindset, mas mahalaga ang respeto kaysa panalo. Halimbawa, may hindi kayo pagkakaintindihan. Ayusin sa tahimik na pag-uusap, hindi suntukan ng pride. May nasabi siya na hindi mo gusto, ibigay mo ang feedback mo, direkta pero may galang. Kung pareho kayong marunong magsalita ng may dignidad, kahit malalim ang sugat, nagagamot ng salita. Habit number 4. Prioritize self-mastery before partnership. Sabi ni Seneca, no man is free who is not master of himself. Gusto mong ayusin ang relasyon? Ayusin mo muna ang sarili mo. Ang stoic, hindi naghahanap ng better half. Ang stoic, ginagawa ang sarili niyang buo para maging blessing sa partner niya. Halimbawa, imbes na umasa sa partner para sa kaligayahan, ikaw mismo nagbubuild ng joy mo. Hindi ka needy. Hindi ka pabigat. Alam mo ang direction mo. May disiplina ka sa habits, sa goals, sa words mo. At dahil buo ka, hindi mo sinasakal ang relasyon. Binibigyan mo ito ng space na lumago. Habit number 5. Practice gratitude and reflection. Memento mori. Tandaan mong lahat ng meron ka ngayon, pwedeng mawala bukas. Kaya habang nandyan siya, mahalin mo, i-appreciate mo, pero wag kang masyadong kampante. Heto ang stoic exercise. Bago matulog, tanungin mo sarili mo, ano ang nagawa kong tama sa relasyon ko ngayon? Ano ang nasabi kong pwedeng mas masakit kaysa helpful? Naramdaman niya ba ang respeto ko? Ang stoic hindi lang nagmamahal, nagmumuni-muni. Hindi lang siya partner, isa siyang gabay sa loob ng relasyon. Stoic love is strong love. Boss, sa Stoic philosophy, ang pagmamahal ay hindi puro emosyon. Ito ay gawa, desisyon, disiplina, pagrespeto, pagpili sa tao, araw-araw, kahit hindi mo siya palaging naiintindihan. Ang stoic ay hindi perpekto, pero ginagawa niya ang tama kahit mahirap. Kaya kung gusto mong ayusin ang relasyon mo, huwag kang maghanap ng perfect partner. Gawin mong stoic ang sarili mo. Tahimik, kalmado,
Iyan ang klaseng pagmamahal na tumatagal. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-comment mo sa baba. Mas gusto ko ang stoic love kaysa toxic love. Kung nakuha mo ang value sa video na ito, boss, like, share, at mag-subscribe ka na rin para sa susunod na episode ng Stoic series natin. Sa susunod pag-uusapan natin ang Stoic habits para hindi ka maging bitter pag naiwan ka. Hanggang sa muli, kalmado pero matatag. Salamat.